Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito, ang Iglesia ni Cristo, kami po ay nagagalak na muli kayong makasama. Muli po ay makakasama natin sa pagtalakay ang kapatid na Jomar Dueñas. Salamat po kapatid na John. Kamusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Minsan pa po, samahan ninyo kami sa ating gagawing napakahalagang pagtalakay. Isa pong karaniwang ugali ng tao ang pagiging mapili o maselan, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang buhay at pamumuhay. Ang isang halimbawa po, maselan ng tao sa pagpili ng kanyang magiging kaibigan, lalo na sa kanyang magiging asawa. Maselan din po ang tao maging sa pagkain, sa pananamit at sa iba't iba pang mga bagay. Subalit, ang nakatatawag po ng pansin, pagdating po sa relihiyon, ay tila hindi po mapili o hindi maselan ang marami. Ang katunayan, kahit anong relihiyon na lang po ay inaaniban ng iba na wala nang ginagawang anumang pagsusuri o kung nagsuri man ay nagkamali naman ang ginamit na batayan. Bakit ang lalong napakarami ay hindi na pinag-uukulan ng masusing pagsusuri ang relihiyon na kanyang inaaniban? Sapagkat naimpluwensyahan po sila ng paniniwala na pare-pareho ng sa Diyos ang lahat ng relihiyon. Ano po ang kanilang batayan sa paniniwalang ito? Ang sagot, kapatid na Jomar, dahil ang lahat daw ng paglilingkod at pagsamba ng tao ay ipinatutungkol naman sa Panginoong Diyos at tinatanggap na raw ng Panginoong Diyos ang kanilang paglilingkod. Marahil po, mga giliw naming kaibigan, ay ganyan din ang inyong paniniwala. Subalit tama kaya ang ganitong paniniwala? Dahil ba sa ang paglilingkod o pagsamba ay ipinatutungkol sa ating Panginoong Diyos ay tinatanggap na niya? Mabuti po kapatid na John, mga kaibigan, basahin po natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Henesis 4:3 hanggang 5 ay ganito po ang mababasa nating nakasulat. Dumating ang panahon na naghandog sa Panginoon si Cain ng ilang bungan niya sa bukid. Ngunit ang inihandog ni Abel ay ang pinakamagandang bahagi ng ilang panganay ng kanyang kawan. Nalugod ang Panginoon sa handog ni Abel, ngunit hindi naging katanggap-tanggap sa kanya ang handog ni Cain. Ang binabanggit po sa aking binasa ay ang magkapatid na Cain at Abel. Sila rin po ang mga unang anak ni Adan at Eva. Sila rin po ang mga unang tao na nagsagawa ng unang paghahandog o pagsamba sa Panginoon Diyos. Doon po sa kanilang ginawang paghahandog o pagsamba sa Panginoong Diyos, pareho bang tinanggap ang ginawa nilang paghahandog? Ayon po sa banal na kasulatan ay kinalugdan ng Panginoong Diyos ang handog ni Abel at hindi naman po niya tinanggap ang handog ni Cain. Ano lamang po ang ibig patunayan sa atin ng mga pangyayaring iyan? Hindi dahil sa ang paglilingkod o pagsamba po ay ipinatutungkol sa Panginoong Diyos ay tatanggapin na po ng Diyos. Tandaan po natin noon ay dadalawa lamang silang naghandog o sumamba sa Diyos. Subalit, isa lang po ang tinanggap ng Panginoon Diyos. Magbigay pa tayo ng isang halimbawa mula sa Biblia, kapatid na Jomar, para po sa ating mga taga-subaybay. Sino pa ang sumamba rin sa ating Panginoong Diyos noon, subalit hindi rin po tinanggap? Ang babasahin ko naman po sa inyo ay nakasulat sa aklat ng Levitico. Sa 10, ang talata po'y 1 hanggang 2, ganito ang mababasa natin. At si Nadab at si Abiyo na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Sina Nadab at Abiyo po ay kapwa rin sumamba at naghandog pa sa Panginoong Diyos. Subalit, hindi po tinanggap. Baka dahil sa kakaunti pa lamang ang tao nung, kapatid na Jomar, baka naman nang dumami na ang mga tao ay naging sa Panginoong Diyos ang lahat ng mga relihiyon. Hindi po, kapatid na John. Ang katunayan, mga kaibigan, nakasulat po dito sa aklat ng Ikalawang Hari sa 5:15, ganito ang ating mababasa. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel.
isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Pinatutunayan lamang po sa talatang binasa natin na bagaman marami na ring nakatatag na relihiyon noon, subalit ang Israel lamang po ang nasa tunay na relihiyon. Ang katunayan, sila lamang po ang may Diyos noon sa buong lupa. Paano po naman ang ibang mga relihiyon noon? Paano ang kanilang mga pagsamba o kanilang mga paglilingkod doon sa mga kinikilala nilang mga Diyos? Ano ang pagtuturing ng Diyos sa kanilang mga relihiyon? Mababasa po natin yan, kapatid na John, mga kaibigan. Dito po sa Isaias 41:29, ganito ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Tingnan ninyo, silang lahat ay huwad, nauuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Ang mga imahin nila'y mga hangin lamang at kaguluhan. Maliwanag po ang inihahayag sa binasa po nating ito. Hindi po lahat ng relihiyon ay tunay. Iisa lamang po ang tunay na relihiyon. Matangi rito ay pawang huwad na o hindi tunay. Ang isa po sa pagkakakilanlan sa huwad o hindi tunay na relihiyon ay ang paggamit ng mga larawan sa kanilang pagsamba kahit pa sabihing patungkol naman ito sa Diyos, yung kanilang ginagawang paglilingkod. Kaya nga, kapatid na Jomar, tayo po ay nananawagan sa ating mga taga-subaybay na sana po ay huwag kayong magtataka, lalo na huwag po kayong magagalit kapag naririnig ninyo ang aming paninindigan na talagang mayroon lamang iisang tunay na relihiyon na dapat hanapin at aniban ng mga tao. Hindi po namin ito sariling aral. Sa pasimula pa lamang po ng kasaysayan ng tao ay pinatunayan na po ng Diyos sa pangyayari ang katotohanan na amin pong inihayag sa inyo. Ngayon, nasa panahong Kristiyano tayo, kapatid na Jomar, at batid yan ng maraming sumusubaybay. Ang tanong po ay nagpapatuloy ba hanggang sa ating panahon, sa panahong Kristiyano, ang katotohanan hindi pare-parehong sa Diyos ang lahat ng relihiyon o iglesia? Opo, kapatid na John. Opo. Ang katotohanan pong yan ay nakasulat dito sa aklat ng Galacia sa 1:13 hanggang 14 ay ganito po ang pagtuturo sa atin. Alam ninyo ang buhay ko noong nasa relihiyon pa ako ng mga Hudyo, kung paanong labis kong pinag-usig ang mga Kristiyano. Sinikap kong lipulin silang lahat. Sa mga kasinggulang ko ay wala nang mas deboto pa sa akin sa aming relihiyon. Sinikap kong sundin ng ganap ang lahat ng matatandang kaugalian at alituntunin ng aking relihiyon. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita sa binasa nating talata. Ipinagtapat po niya na mayroon na siyang dating relihiyong kinaaaniban bago siya naging kaanib sa Iglesia ni Cristo at naging apostol. Ano po ang dati niyang relihiyong kinaaaniban at anong uring kaanib siya doon sa relihiyong iyon? Isa po siyang deboto, masiglang kaanib sa relihiyon ng mga Hudyo o yung Hudaismo. Opo. At matapat na sinusunod po niya ang matatandang kaugalian at tuntunin ng kanyang relihiyon. Pero namalagi ba siya doon sa kanyang dating relihiyon? Yun nga po, yung Hudaismo, na yun ang una niyang relihiyon. Hindi po, kapatid na John. Mga Opo. kaibigan, ang katunayan po niyan, ganito ang nakasulat sa unang Timoteo 1:12, ganito ang mababasa po nating nangyari. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ano po ang natuklasan ni Apostol Pablo sa kanyang unang relihiyon, yung Hudaismo, Opo. na wala pa siya sa tunay na paglilingkod? Kailan po niya natiyak na siya ay nasa tunay na paglilingkod na nang ilagay siya ng Diyos sa tunay na relihiyon? Na ito po ang kanyang ipinagpapasalamat. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na, total, ito na ang relihiyong kinagisnan ko, dito na namatay ang aking mga ninuno, kaya dito na rin ako mamamatay. Hindi ganon ang isipan po ni Apostol Pablo. Ngayon po, kapatid na Jomar, mula doon sa dating relihiyon ni Apostol Pablo, saan ba inilagay ng ating Panginoong Diyos si Apostol Pablo, maging ang iba pa para maisagawa nila ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo? Inilagay po sila sa iglesia. Katulad po ng mababasa natin sa unang Korinto,
sa 12:28, ganito po ang nakasulat. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Pansinin po natin ang katotohanan ito na binasa po namin. Inilagay ng Diyos sa iglesia si Apostol Pablo at ang iba pa na maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, kailangan po alisin muna sa mali o hindi tunay na relihiyon ng tao at dalhin po sa tama o tunay na relihiyon upang maisagawa ang tunay na paglilingkod. Kaya mahalaga po, kapatid na Jun, mga kaibigan, ang iglesia, kailangan po ng tao ang tunay na iglesia. At kung sasabihin po naman ng iba na bakit pa ako aalis sa aking relihiyon, samantalang mas una ang aming relihiyon kaysa iba at mas maraming kaanib dito. Kung iyan po ang pinagbatayan ni Apostol Pablo, sana ay hindi na siya umalis doon sa Judaismo na siyang relihiyon noon ng mga Hudyo. Yun ang dati niyang relihiyon. Tandaan po natin na ang ipinagpasalamat ni Apostol Pablo ay ang pagkakalagay sa kanya ng ating Panginoong Diyos doon po sa tunay na relihiyon o sa tunay na iglesia at hindi ang pagiging kaanib niya sa dati niyang relihiyon. Ngayon, sa panahong ito, bakit po ang marami ay hindi nakahalata na yung relihiyon na kanilang kinabibilangan ay hindi tunay na relihiyon? Ganito po ang nakasulat na pahayag ni Apostol Pablo. Sa aklat po ng Roma, 10:2-3 ay ganito po ang mababasa nating pagtuturo. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos, at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan, sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Bakit po hindi halata ng marami na hindi sa Diyos ang kanilang relihiyon? Sapagkat binulag po ng kanilang mga pagsisikap at layunin sa paglilingkod. Ano po ang naging akala nila? Sapat na ang mga ito upang tanggapin ng Panginoong Diyos ang kanilang paglilingkod. Hindi po tuloy nila napansin na mali ang kanilang batayan. Bakit po mali? Sapagkat ang sinunod po nila ay ang sarili nilang pamamaraan at hindi po ang pamamaraan ng Diyos. Dahil nga sa tunay na relihiyon, kapatid na Jomar, sa tunay na iglesia, ang nasusunod po ay ang kagustuhan o ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya tama lamang po, sapagkat siya ang ating pinaglilingkuran, kaya dahil diyan ay hindi natin maiiwasan na suriin ang ating relihiyong kinabibilangan. Kung ang sinusunod dito ay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, paano po natin ito matitiyak? Napakadali. Alamin lamang natin kung ito ang nakasulat sa Biblia. Halimbawa lamang po, yung pagbibinyag ng sanggol, yun yung pangungumpisal sa pare, pagrorosaryo, halimbawa yung purgatorio. Ang iba't iba pang mga aral na sinusunod sa iba pang relihiyon. Ikumpara natin sa nakasulat sa Biblia. Iyan ba ay aral ng ating Panginoong Diyos? Napakahalaga po, kapatid na John, mga kaibigan, na magsiyasat po tayo. Bakit po sa pag-aasawa ay pihikan po ang iba? Sinusuri po nilang mabuti at sinisiyasat sapagkat ayaw po nilang mapahamak o mapariwara ang buhay. Bakit naman po, kapatid na John, mga kaibigan, sa pagre-relihiyon, ay kahit anong relihiyon na lang. Gayong ang nakataya po rito ay ang ating kaligtasan. Ano pa ang dahilan, kapatid na Jomar? Ano po ang dahilan at hindi pa rin napansin ng iba na hindi tunay ang kanyang relihiyong kinabibilangan? Ganito po ang mababasa nating pagtuturo sa atin ng Biblia. Sa aklat po ng Isaias 29:13, pakinggan po ninyo. Sinasabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at pinararangalan ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang mga puso nila'y malayo sa akin. Ang pagsamba nila sa akin ay batay lamang sa mga tuntuning gawa ng tao. Hindi po ba tupad na tupad ngayon ang pahayag na ito ng Panginoong Diyos? Ano po ang karaniwang bukang bibig ng mga tao ngayon? Totoo, pinaglalaruan na lamang po
nila ang mga katagang praise the Lord, Opo. Hallelujah, purihin ang Panginoon, nagsasagawa pa po ng mga pagsasayawan, pagpapalakpakan. Gayunman, ano po ang pintas ng Panginoong Diyos sa mga taong ito? Ang sabi po sa talata, pinararangalan nila ako ng kanilang mga labi, ngunit ang puso nila'y malayo sa akin. Bakit po ganoon na lamang ang salita ng ating Panginoong Diyos? Bakit ang sabi ng Panginoong Diyos, ang kanilang puso ay malayo sa akin? Sa ano ba nakalagak ang kanilang puso? Ganito po ang mababasa naman nating nakasulat sa Ezekiel 33:31. Pakinggan po ninyo. Ang bayan ko'y lumalapit sa iyo, gaya ng lagi nilang ginagawa, at nauupo sa harapan mo para makinig sa iyong mga salita. Ngunit, hindi naman nila isinasagawa. Ipinahahayag nila sa kanilang mga labi ang kanilang pagsamba. Ngunit ang mga puso nila ay matakaw sa pakinabang na di makatarungan. Bakit po ang sabi ng Panginoong Diyos ay hanggang labi lamang ang pagpaparangal sa Kanya ng iba? Sa ano po ba nakalagak ang kanilang puso? Ang Diyos din po ang may pahayag na ang puso nila ay matakaw sa pakinabang. Hindi ba't ang maraming nakakaakit po ngayon sa mga tao ay ang mga pangangaral na ang iniaalok po ay ang mabilis na pag-unlad ng kanilang kabuhayan o ang mga bagay na material. Hindi kung ano ang marapat at tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos upang magtamo ng kaligtasan ang kanilang kaluluwa at ng buhay na walang hanggan. Ang ipinipilit naman po ng iba, kapatid na Jomar, sa kanila raw po ay iba. Sapagkat sila raw ay nakagagawa ng sari-saring himala o mga milagro. Halimbawa, nagpapagaling sila ng mga may sakit, nakapagpapalaya sila ng mga demonyo, at ito, di umano, sabi nila, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya may mga naaakit sila. May mga sumasama sa kanilang samahan o relihiyon. Pero ang tanong natin, kapatid na Jomar, yan na ba ang katunayan ng pagiging tunay na iglesia o relihiyon? Iyan ba ang pagbabatayan ng ating Panginoong Hesukristo para ang tao ay tanggapin niya sa langit? Hindi pa rin po, kapatid na John. Mga kaibigan, ang katunayan, mababasa po natin ang pahayag ng Panginoong Hesukristo dito po sa aklat ng Mateo 7:21 hanggang 23. Ganito po ang nakasulat. Hindi lahat ng mga wari relihiyoso ay totoo ngang mga taong banal. Maaaring tinatawag nila akong Panginoon, ngunit hindi pa rin sila mapupunta sa langit, sapagkat ang napakahalagang tanong ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa langit. Sa paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipinahayag namin sa iba ang tungkol sa iyo at ginamit ang iyong pangalan sa pagpapalayas ng mga demonyo at paggawa ng marami pang ibang dakilang himala. Ngunit sasagot ako, kailanman ay hindi kayo naging akin. Lumayas kayo sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Ang tinutukoy po sa mga talatang binasa natin ay mga taong hindi po papapasukin sa kaharian ng langit. Mga naglilingkod din po sila o nagrirelihiyon din. Ginamit pa nga po nila, kapatid na John, mga kaibigan, ang pangalan ng Panginoong Yesukristo. Nagpalayas po ng mga demonyo at gumawa pa ng maraming iba pang dakilang himala. Gayunman, tulad po ng inyong narinig, ipagtatabuyan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Pinalayas po sila at pinasyahan na hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Katumbas po nito, hindi po sila maliligtas. Sapagkat hindi naman iyon ang katunayan o sukatan o batayan ng pagiging relihiyong sa Diyos, kapatid na Jomar. Ipinahayag po iyon ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po masama na gumaling sa karamdaman. Hindi po ba? Hindi tayo tutuldong, kapatid na Jomar. Hindi masama na makapagpalayas ng demonyo. Pero tatandaan po natin, hindi po iyon ang sukatan ng pagiging sa Panginoong Diyos. Ngayon, na sinasabi ng iba, kaya naman ako sumasama diyan sa relihiyong yan dahil sa malaya akong pumili ng relihiyon na aking aaniban.
Mag-ingat ho tayo, mga giliw na taga-subaybay. Sapagkat ang tanong ho natin, sinasang-ayunan po ba ng Biblia yung paniniwala ng ibang malaya sila sa pagpili ng relihiyon total? Sa Diyos naman daw sila maglilingkod. Hindi po sang-ayon, kapatid na John, mga Opo. kaibigan, ang Panginoong Diyos sa ganyang isipan. Ang katunayan po, nakasulat ito sa aklat ng Deuteronomio 12:4 hanggang 5. Ganito po ang mababasa natin. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon ninyong Diyos sa paraan ng kanilang pagsamba. Sa halip, hahanapin ninyo ang lugar na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos mula sa lahat ng inyong lipi para paglagakan ng kanyang pangalan at tirahan niya. Sa lugar na iyon kayo pupunta. Hindi ninyo gagawin ang ginagawa natin dito ngayon. Anumang magustuhan ng isa't isa. Sa pahayag po na ito ng Panginoong Diyos, maliwanag na hindi po siya pumapayag na isagawa ng tao ang paglilingkod sa Kanya ng kahit saan niya magustuhan. Kaya ano po ang napakahigpit na itinatagubili ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao na nais na maglingkod sa Kanya, maging makabuluhan ng kanilang paglilingkod. Kung napansin po ninyo, ang Diyos po mismo ang pipili ng dako upang doon isagawa ang pagsamba sa Kanya. Sa panahong Kristiyano, kapatid na Jomar, alin ang dako na pinili ng ating Panginoong Diyos para doon natin siya paglingkuran at sambahin? Ipinaliwanag po yan ng ating Panginoong Yesukristo. Dito po sa Aklat ng Mateo, sa 7:13 hanggang 14, ganito po ang kanyang pagtuturo. Sa pamamagitan lamang ng makipot na pintuan makapapasok sa langit. Ang daan patungo sa impyerno ay malapad, at ang pintuan nito ay maluwang para sa lahat ng maraming mga tao na pinili ang madali nitong paraan. Ngunit ang pintuan ng buhay ay maliit at ang daan ay makipot. Kakaunti lamang ang makakasumpong nito. Ang makipot na pintuan at daan na patungo po sa buhay ang ipinapipili ng ating Panginoong Diyos. Gayunmay, ang pinili pa rin po ng mas marami ay ang malapad at maluwang na pintuan at daan na patungo po sa impyerno. Ano po ang dahilan? Ang hinahanap po nila ay ang madali nitong pamamaraan. Dahil daw doon sa pinili nila, walang anumang ipinagbabawal. Lahat pwede po nilang gawin. Pero ang tanong po natin, kapatid na Jomar, sino yung tinutukoy ng banal na kasulatan na daan at pintuan na patungo sa buhay? Ang Panginoong Yesukristo rin po ang magpapaliwanag ng sagot, kapatid Opo. na John. Mga kaibigan, dito po sa aklat ng Juan, 10:7 at 9, ganito po ang kanyang mismong pahayag. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ito po ang utos ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po ang pintuan at daan. Ang sabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ang sabi po ng iba, kapatid na Jomar, matagal na raw nilang sinunod ang utos na iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Katunayan daw ay kinikilala nila ang Panginoong Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong po natin, paano ba makikilala ang mga taong tunay na dumaan at pumasok sa ating Panginoong Hesukristo? Ang totoo, kapatid na John, napakadali po kasing sabihin at angkinin ng Opo. kahit sino. Pero hindi po yan maipagpapanggap ng tao sapagkat pinaliwanag po mismo ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat ng Juan 10:9, ganito po ang mababasa nating nakasulat. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang tinitiyak po ng Panginoong Yesukristo na kanyang ililigtas ay ang mga pumasok sa loob ng kawan. Alin po ba yung tinutukoy na kawan na kinapalooban ng mga tunay na pumasok at dumaan sa Panginoong Hesukristo na sila rin yung maliligtas? Mababasa po natin sa banal na kasulatan, mga kaibigan, dito po sa Aklat ng Gawa, 20:28, ganito po ang matutunghayan nating nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya
ng kanyang dugo. Pinatunayan po ni Apostol Pablo, ang Iglesia ni Cristo ang tunay na relihiyon sa panahong Kristiyano, sapagkat tiniyak niya na ang Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Kailangan pa ba ang katubusan, kapatid na Jomar? Opo, napakahalaga po niyan sapagkat ang nagtamo ng katubusan ang napatawad sa kanyang kasalanan at ito rin po ang ginarantyahan ng Panginoong Jesucristo na magtatamo ng kaligtasan. Sa makatwid ay pinatunayan po sa atin ng banal na kasulatan na ang tunay na relihiyon na pinili ng Diyos sa panahong Kristiyano upang dito isagawa ang tunay na paraan ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya ay ang iglesyang itinatag at tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ang Iglesia ni Cristo. Samantalahin natin na tayo po ay magkasama-sama, na tayo po ay pumaloob sa tunay na iglesia sapagkat yan ang magandang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa tao para maligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ang pagpili ng relihiyon na ating kinaaaniban ay hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon para iwan ang dating relihiyong kinaaniban at pumasok tayo sa tunay na iglesyang sa Diyos at kay Kristo. Ito po ang iglesia ni Kristo. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa kagandahang loob na ibinigay mo po sa bawat isa. Amen. Sa mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, ibinibigay mo po ang pagkakataon sa pamamagitan ng iyong mga salita na patuloy nilang tinatanggap. Amen. Kahabagan mo po ipagkaloob ang tunay na pananampalataya, Amen. makilala ang tunay na relihiyon Amen. at ang kahalagahan ng iyong banal na iglesia. Amen. Dito kami magsama-sama, magawa namin ang marapat at katanggap-tanggap na paglilingkod sa iyo. Amen. Ama naming Diyos, pakigawad ang iyong pagpapala sa lahat ng mga sumusubaybay sa pagtatagumpay ng iglesia sa pamamagitan ng pangunguna sa amin ng tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Lahat po ng ito ipinagpapasalamat namin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.